missing si F. Eliza Marcos. Oh, bakit mamimissing siya? Mawawala ng irang araw si Liza Marcos. Saan siya pupunta? Nako, BBM lalarga na sa hair follicle test. Balita ngayon na ang Senado parang sumulat si sumulat si Senator Tito Soto kay Cheese Escudero na magkaroon ng random drug test sa Senado. Bakit kailangan ba kasi? Di ba nag-trending yun na meron daw nagdamo-damo sa Senado. Nag-suggest si Tito Soto na kung pwede random drug testing. Nako, paano yan? Ang mga senador ay magsisimula na sa kanilang random drug testing. Lahat empleyado, senador, at si Miguel Zubiri ay talagang magpapatesting na sila ngayong Lunes. Pati ang mga pusa nila, isasali nila sa testing. Ay, eto kabibi, grabe, mawawala or missing si F. Eliza Marcos na mga ilang araw. Naku, saan naman siya pupunta? Bakit mamimissing siya? Ito ang balita. Ito pala ang chika, kabibig. Magbe-birthday break. Anong paki namin kung magbe-birthday break ka? Hindi ka naman empleyado ng gobyerno. Diba? Birthday break. Liza Marcos magre-relax bago ang kaaraw. Wala kaming pakialam kung mag-relax ka. Kasi hindi ka naman nagtatrabaho sa gobyerno. First lady ka nga, oo. Pero hindi ka nagtatrabaho sa gobyerno, mag-relax ka kung hanggang gusto mo, hanggang 2028. Nag-anunsyo si First Lady Liza Marcos ng 10 araw na sabbatical bago ang kanyang kaarawan sa August 21. Wow! Parang artista lang ang peg. Sa kanyang social media post, di ba? Nagamit ang social media ni F. Eliza Marcos. Ibinahagi ni Liza na plano niyang mag-relax nang walang terno, makeup, or hairspray. Wala kaming pake. Diba? Starting my 10-day sabbatical, no terno, no makeup, no hairspray. Okay, gawin mo kung gusto mo. Sino ka ba, artista? Sino ka ba? May taping ka ba? May show ka ba? Parang no terno, no makeup, no hairspray. Okay lang yan. So, yun ang gagawin ni Liza. Missing siya kasi hindi siya makapag-makeup, hindi siya makapag-hairspray, walang terno, pambahay lang, relax lang. Starting my 10-day sabbatical. Bongga naman si Madam Liza. Sabi naman ng mga netizen hinggil dito. Sabi ni Tori, pag-addict daw pangit. Bahala na kayo kung ano ang ibig sabihin. Huloy, grabe naman kayo. Bakit? May ginagawa ka ba talaga para mag-break ka pa? sabi ni Raywin Paul Refici. Di ba? Meron ba siyang ginawa para mag-break siya? At talagang nagpaalam siya sa mga netizen. Nagpaalam siya sa sambayan ng Pilipino nga, magbe-break siya. Nakakatawa lang. Ito pa ang sabi ng ilang. Ito, advance happy birthday, advance break. Sana hindi ka na bumalik. Huloy, wag naman. Diba? Sabi ni Tori daw, pag pangit adik, pangit ka ba, madam? Huy, huwag naman po kayo. Sabi ni Belen Rojas. Employed ba yan si FL? Filingerang Crocs? Leave niya? Approve niya? Adik lang ang peg. Sabi ni Maria Fenati Tan. Ano yung sabbatical? Yun ba yung parang pasyam na dasal? Uy, grabe, pasyam daw. Pero ang gagawin niya, 9 days continue nang ihigop. Anong ihigop? Ihigop ng sabaw. Kasi birthday niya. Nako. Pray forever. Forever. Sino namang may pake na mag-leave siya? Mag-leave ka kung gusto mo. Kung pwede, wag ka nang bumalik. Hala, grabe. Tungkol ito sa update ng coke overdose issue ni late Paulo Tantoco. Sabi niya, the day of reckoning will soon come. And when it finally comes, the head of the state and his wife will need to answer to everything that they did to the people and the nation, especially to FPRRD. Your time is running out
and I will be there in front row to witness it all go down in flames. May justice be served not only to Paulo but to the entire Tantoco family for being forced to say a narrative that I am 100% sure they didn't want to. No to Ngagba administration. Tapos post siya, inattach niya ang 2-page document from the Beverly Hills Police. Yan o. Kaya lang masyado lang maliliit. Hindi ko kayang basahin. But knowing Dean Chase, yung kanyang passion to expose the truth, ang dating sa akin is yung kaso is gumugulong, hindi nakalimutan, kasi baka mamaya kinalimutan na, wala na. So iba kasi Amerika ito eh. Once na may mga ganyang kasos, hindi mo kayang tabun-tabunan na lang yan. So ibig sabihin, justice will be served later on. Yun ang sinasabi niya. So hindi pa sila ligtas. Okay, so i-relate natin itong pangyayari sa Beverly Hills, yung pangyayari ba sa Senado, na may isang yung aide ni Senator Robin Padilla, si Miss Nadia Montenegro, allegedly gumagamit ng MG, Mary Jane. Ang kaibahan sa Senado at dito sa nangyari sa Beverly Hills, sa Palasyo, inimbestigahan kaagad ito sa Senado. Makita mo, walang cover up. Pumayag kaagad si Senator Robin Padilla sa Senator Escudero, nagsagawa kaagad ng masusing investigasyon para malaman natin kung ano talagang nangyari. So, diyan mo makikita yung lumalalang problema sa paggamit ng ipinagbabawal na substance dito sa ating bansa. Anong nangyari? May bagong ano na naman. Saan bang lugar yun? Yung bigla na lang na-discover mga pulburon, lumalapit na lang kusa. So, lumalabas na napaka-effective daw ang kampanya laban sa droga sa administrasyong ito dahil sa mga nasasamsam nila na mga ganon, pinagbabawal na gamot. Kaya lang, ganon lang oh, lumulutang lang sa dagat, mamaya nakuha, yun, accomplishment na daw. So ako gusto ko talagang matigil na sana. Gusto kong, kasi salot sa lipunan itong droga na ito eh. Kaya lang, yung approach na ganito, yung pinagmamalaki nila na effective daw ang kampanya, dahil hindi mo na kailangang magkitil ng buhay. Tuwan-tuwa sila noon. Kaya lang, may nababalita naman na mga namatay na dahil sa mga adiktos. So, paano yung biktima? Buhay nga yung buhay yung adiktos, yung biktima naman kawawa, patay. So, alin bang mas importante? Ang buhay ng adiktos o yung mga kawawang binibiktima? Yan na. So, makikita mo yung kaibahan talaga sa approach. And then, balik tayo sa yung issue sa Beverly Hills na mismo Deputy Social Secretary umamin sa pulis na gumagamit ng coke. So what now? Wala lang. Kibit balikat lang ang palasyo. Parang walang nangyari. Hindi katulad dito sa Senado
na mayroong aligasyon na gumamit, inimbestigahan ka agad. Walang cover up. Ganon ang magandang sistema sana. Kaya lang, wala tayong magawa. Kung ayaw nilang imbestigahan ng mga, kahit investigasyon lang sana, wala. Nandyan pa rin. I believe so, nandyan pa rin. So, ano na lang ang kahihinatnan sa ating... Anyway, magbasa tayo sa mga comments. Nasa na? Okay, ito. Comment. Si Dean Chase may pahabol na minsay. This is to remind you, yung nasa Malacanang, that we still have the upper hand. You will lose this battle. It's inevitable. It's only a matter of time. But for now, enjoy kayo muna ng kabalustugan nyo sa gobyerno. It's so fun to watch. It's like a circus. Si Philip Igbino, ayay, kanindot sa mga musunod nga panghitabo. Pinay sa Belgium, time will come but please not too long. Yeah. Annabel Katuran, enough is near, let's be patient. Key of waiting is worth, and winner is not a loser. God always in control. Thank you, Dean Chase, for keeping us updated. God bless you more. So, pasalamat tayo kay Dean Chase. Sinasakripisyo niya ang kanyang buhay. May mga humahabol daw sa kanya, nagtatago-tago siya para lang ma-expose ang mga bagay-bagay na ito na hindi sana natin malaman kung hindi sa katulad niya ng mga independent vloggers na nagpapahayag kung ano ang nakikita nilang pangyayari doon.